Hello guys! Welcome back to my channel. So for this vlog guys, I've thought of sharing with you kung ano nga ba ang ginagawa ng nurses working in Hoivakuti. So Hoivakuti, direct translation, care home. Okay, so yun yung what we usually know as or what we commonly know as home for the aged. But before I proceed, gusto ko lang mag-shoutout sa mga subscribers ko na nagbigay ng gifts. Shoutout kay Marie Chris. She gave me this bag. Kararating niya lang din ng Finland. 2 weeks na siya dito. And yung laman ng bag, we have some chocolates from Desserts of Arabia. Ayan. Wow. Tapos, meron ding ref magnet. And some Kikay stuffs na lip tints. Ayan, so thank you Marie Chris for this gift. And also kay Krija, I got this one from her. Ano naman to, rubber shoes. So, si Krija naman is one of our new nurses here. Naka 1 month na sila dito sa Finland. So, ayun. Thank you, Krija. Thank you, Casey. Shout out Casey and husband Neil. So, ayun. Today, meron kaming afternoon shift. Papunta ako ngayon ng Iltavoro sa Hoivakuti ang duty. So, I will be with with 2 of our new nurses. So, magkakasama kami sa isang facility, sa isang Hoivakuti, and magjo-duty kami doon. So, yung mga patients, we usually call them residents. Kapag nasa Hoivakuti, ang tawag sa mga patients are residents or asukas. So, yung mga residents natin doon are elderly na merong disability o kaya naman most of them meron ng mga memory problems. So, hindi ko masyadong napansin yung oras. Kailangan ko na palang pumasok. So, ayan, nagmadali akong mag-jacket. Okay, so ayun, mag-duty tayo sa Hoivakuti and papakita ko sa inyo some clips kung ano mga usual routine namin. Pero itong duty ko ngayon kasi is afternoon shift. Meron akong video sa ibang facility naman na morning shift. So, yun muna yung ipapakita ko sa inyo. So, working in Hoivakuti is sobrang routine lang, guys. Syempre, pagpasok ng work, usually 7 AM ang start ng morning shift. Pagpasok ng work, merong endorsement. Endorsement from night shift to morning shift as usual, di ba? Tapos, after ng endorsement or after ng morning report, we'll proceed naman sa hygiene care. So, hygiene care yan ng mga residents. And after ng hygiene care, breakfast naman nila. Usually, after ng breakfast nila, doon din nagko-coffee break ang nurses. So, ayan, after naman ng coffee break ng nurses, itutuloy yung hygiene care kapag may mga residents na kailangang mag-shower, ganyan. Tapos, after that, kung may oras pa before lunch break, nag-a-arrange or nag-organize ang mga nurses ng activities for the residents. Ganyan. So, pwede mag-organize ng any activity na pwede ka ditong maging creative in organizing activities. Pwede din na lumabas and maglakad sa labas. Pero syempre, since may memory problems yung mga residents natin, yung mga elderlies, they should go with the nurses. Pero case-to-case basis yon, hindi lagi. Kasi meron pa din namang mga residents na andun nasa may Hoivakuti kahit na wala silang memory problem. So, depende yan, case-to-case basis. Tapos, kapag lunchtime naman na, so ayun, mag-lunch na ang mga residents. After that, lunch break din naman ng nurses. After ng lunch break ng nurses, syempre asikasuhin ulit yung mga residents kung may mga kailangang mag-visit ng toilet, ganyan, or kung may mga other needs ang residents, while waiting naman for day coffee or paiva coffee. And tapos, usually, kapag tapos ng day coffee ng residents, coffee break din ng nurses. So, usually, yun yung routine ng morning shift. So,
morning report or endorsement, tapos hygiene care, breakfast, continue ng hygiene care, organized activities, tapos lunch break ng residents, lunch ng residents, lunch break ng nurses, tapos activities ulit, organized activities kung may time, tapos day coffee ng residents, and then after that, coffee break ng nurses, and endorsement naman ng morning shift to afternoon shift. So, ganun ang usual routine sa Hoy Vakoti. And kapag papasok kayo ng Hoy Vakoti, dapat talaga madami kayong patience. Kasi syempre yung mga residents doon may mga memory problems, minsan makulit, minsan hindi maganda ang mood, ganyan. So kailangan talaga a lot of patience when working sa Hoy Vakoti or sa care home. Well, anyway, enough of that. Hope you got yung Kokonai Scuba or yung picture kung ano ang routine ng morning care. Ano ang routine ng morning shift. So, I'm going to show you some video clips when I had a duty, morning shift na duty sa isang facility. Okay guys, time check, 10 minutes to 8. So, ang relax dito kasi since weekend, aantayin lang namin yung mga patients magising, yung mga residents na magising. Tapos, after that, dun yung morning care, ganyan. Tapos, morning meds and breakfast. Pero, hindi siya katulad ng ibang facility na sinusunod talaga yung oras na kapag alas 8 dapat gising na yung mga yan. Hindi ba yung must or tinatawag na pakotetto na gisingin? Hinahayaan nila na matulog yung mga residents, ganyan. Syempre, kapag ganun naman, yung mga residents, hindi sila gigising ng grumpy. So, very nice yung ganun na yung mga residents, parang nakatira lang din talaga sila sa sarili nilang bahay, ganun. For this shift, meron lang akong 5 na residents or patients na kailangan asikasuhin. So, sila yung focus ko. So, kailangan ko lang na i-make sure na yung hygiene care, na kumain sila, tapos medicine. Ganun.
Hello guys! So katatapos ng shift natin, morning shift, ngayon pauwi na ako. In all fairness, yung facility, yung workplace na yun, maganda siya. Okay yung mga tao, maayos kausap, tapos organized siya. And yung nurse-patient ratio, talaga namang how would we say, condixes in Finnish. Yung, kasi 5 patients per nurse lang, kaya super okay. Kasi yung ibang facilities, alam ko na nasa 5 to 7. And minsan talaga ma-feel mo yung na-busy yung unit. Pero itong workplace na to, in fairness, hindi talaga. Talagang may time ka din for the patients na na makipagkwentuhan, organize na activities for them, ganyan. Pero since weekend, walang masyadong activities. So, watching TV, ganyan. Tapos, wala, kung ano lang ginawa namin dun. So, basically guys, that's it. I've shared with you a day in a life of a nurse working at care home, or what we call in Finland, hoivakoti or hoitokoti. And what we commonly know as yung mga home for the aged. So yung role ko a while ago is a licensed practical nurse role. Hindi ako registered nurse role. Pero in fairness sa kanila, dun sa facility nila, merong mga licensed practical nurses, tapos may registered nurse. Kasi hindi sa lahat ng mga facility, ng mga care homes, may registered nurse na naka-duty ng weekend. Tapos daw, ng registered nurse nila, meron ng morning and meron ng afternoon. So, yun yung talaga maganda kapag dun sa facility na yun, kung ikinukumpara ko siya ngayon sa mga ibang facilities. Kasi normally talaga, or usually, dun sa mga facilities na may experience ako before, wala silang registered nurses ng hapon, ng evening shift, and ng weekends. So, ayun. Tapos, meron silang cleaner. So, everyday din daw na may cleaner. And, meron silang kitchen helper. So, as in, alam mo yung trabaho ng mga practical nurses, ng mga licensed practical nurses, is mainly dun lang sa may care ng patient care or ng resident care. Hindi nauubos yung oras sa laundry, sa dishwashing, ganyan. So, in all fairness, ang ganda ng facility na yon. And yung facility din na yon, internationalized na siya. So, madami ng mga iba-ibang lahi, ang mga foreigners, mga na working sa facility na yon. So, hindi na bago sa kanila na nakakita ng ibang lahi. And, pati naman kasi din yung mga residents, merong mga Estonian, and ano pa yun isa? And Swedish. So, hindi lang pure Finnish yung mga patients nila, yung mga residents nila. So, ayun guys, hopefully, nag-enjoy kayong manood kahit hindi ako masyado nakapag-video sa loob ng facility kasi syempre madaming restrictions, bawal. Hindi ko talaga pwedeng ipakita yung mga ginagawa namin dun sa loob. But anyway, sana meron akong kahit konting information na i-share sa inyo. I hope you enjoyed watching this vlog. Please don't forget to subscribe, like this video, give it a thumbs up, and I will see you next time. Bye!